isang bagay mga kapatid, counting your blessings. Alam nyo nung panahon, nung wala pa akong Panginoon sa buhay, hindi po ako marunong magbilang ng mga blessings sa buhay ko kahit ang dami-dami. Hindi ako marunong magbilang niyan. Ang nakikita ko lagi noon, yung mga pagkukulang, sana meron akong ganito, sana meron akong ganyan. So, hindi po ako marunong noon magpasalamat. Hindi ako marunong maging grateful. Nagbago po lahat yan nung nakilala ko ang Panginoon. Kasi once na ma-realize po ninyo yung grasya at gaano ka merciful at gaano ka loving ang Panginoon po napakaraming ipagpapasalamat sa buhay. And noon, hindi ko po alam paano gawin yan. Ngayon po, na meron na tayong Jesus sa buhay natin, nababago po talaga tayo. So, kung medyo feeling nyo kayo ay nawawalan ng pag-asa sa buhay, feeling nyo parang ang buhay nyo ay maraming kulang, siguro it's time to stop and just consider na baka na-overlook lang natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Yung meron kang natitirahan, yung meron kang kapasidad huminga, nang wala kang kinakailangang machine para huminga, yung nakakapaglakad ka nang hindi mo kailangang ikaw ay ipupush sa isang wheelchair. Napakalaking blessing yan mga kapatid. So, hindi lamang po tayo nagpapasalamat dun sa mga material na blessings po natin. Hindi lamang yung meron kang bagong something dyan, bagong bahay, bagong kotse, saka ka lang papasalamat. Hindi po. Kung titignan po talaga natin yung buhay Kristiyano, sa totoo lang, kahit yung mga moments of trials, mga kapatid, ito ay pagkakataon din na magpasalamat tayo. Kasi sabi nga po sa scriptures, yung strength ng Panginoon is made perfect in our weakness. So napakaganda po ibig sabihin dun sa mga moments na parang give up na tayo at yung mga moments na parang nawawalan na tayo ng loob. Actually, yung mga moments na yun, ng weakness natin, na talagang tayo ay halos wala na ng pag-asa, doon na natin nakikita yung strength ng Panginoon. Kahit sa oras na hindi okay ang lahat, feeling mo wala kang ipagpapasalamat, magpasalamat ka pa rin kapatid. Kasi meron pong blessing na nakatago dyan. Maybe it will help you to develop your strength of character. It will help you na lalo kang, magpakatatag ng loob. It will help you to refine yung sarili mo, yung values mo. So, napakaraming pagpapasalamat mga kapatid. Hindi lamang po doon sa mga times na parang pinagpapala tayo physically, financially. Hindi lang po sa mga ganon, kundi sa lahat ng panahon.